Hello everyone! Happy Monday! Happy snowy Monday sa inyong lahat. Kumusta po ang weather sa inyo? Ayan si Zayra. Andito kami ngayon sa aking mga in-laws kasi dito nga namin pinark itong aming biniling minivan kasi andito yung mga tools. So may mga i-check si Mister. Although okay naman siya, gusto niya lang makasigurado na magiging okay lahat once na gamitin na namin siya. Pero hindi pa nga namin siya magagamit dahil hindi pa naka-register. Nag-schedule ata siya ng appointment. So 2 weeks from now, pwede na namin siyang i-register para magamit na namin. Say hello everyone! Hello everyone! Ini-enjoy ni Zayda itong snow. Muntik ako madulas kanina. Natakot ako. Nakakaloka. Kaya nakaupo na lang akong ganito. Mahirap na, alam niyo naman, preg, ang inyong kasisi and friend. Zayda, say hello to them. Hello. Maganda yung weather ngayon, hindi siya ganun kalamig. Kakasnow lang kagabi. Meron na naman yatang winter storm pero hindi ko sure. Nakakatakot tuloy maglakad. Pero sabi ni Mr. pagka daw fresh pa naman yung snow, hindi pa naman siya ganun kadulas. Pero dito pakita ko sa inyo yung area na muntik akong mag-slide. Ayan yung area na muntik akong madulas. Katakot. Si Zayda walang katakot-takot yan. Lakad-lakad siya dyan. Baby! Si Zayda nadulas doon. Pero okay lang naman sa kanya. Si Mr. din muntik na madulas. Madulas dito sa may area na to. Kaya dito lang kami sa part na to. Yeah. Tinawag kami ng aking father-in-law. Pinakita niya yung mga isda na nahuli niya kahapon. Pinakita niya rin kay Zayda yung mga maliliit na fish. Ang dami niyang huli kaya nga lagi niya akong binibigyan ng mga isda pagka kahuli siya. Tinatanong niya nga ako kung naubos ko na daw ba yung binigay niya sa akin. Sabi ko hindi pa kasi sobrang dami nga. Meron lang akong kapitbahay dito na kaibigan. Bigyan ko ng fish. Ang dami kasi. Si Mr. hindi naman siya kumakain ng isda. Right baby, Daddy's not eating fishes. Siyempre, nung pagdating ko dito sa USA, ibang-iba talaga yung buhay ko kumpara sa Pilipinas. Unang-una na yung weather. Diba? Siyempre, from a tropical country, na-move ako dito. Dito pa sa state kung saan mas snow talaga. So, sa mga hindi po nakakaalam, andito kami sa state of Connecticut. And, dito, nag-snow. Kasi merong ibang mga state dito sa USA. Alam ko naman na aware din kayo na merong mga part na hindi siya nag-snow. Pero dito sa amin, talaga siya. Naka-experience siya ng pag winters, yun nga, naka-experience ng snow. So, syempre, para sa kagaya ko na sanay sa weather sa Pilipinas at lamigin talaga ako, medyo struggle sa akin yung nung pagdating ko dito na maka-experience ng winter. Pero nai-enjoy ko naman siya. Yun nga lang, talagang sobrang lamig. Baby, it's super cold. And looking back, hindi ko talaga inakala na ganito hahantong yung buhay ko. Hindi ko talaga in-expect na dito ako mapapadpad sa US. Kasi, to be honest, hindi ko naman talaga pinangarap na tumira dito sa Amerika. Yun nga lang, yung aking asawa ay taga dito. Kaya andito tayo ngayon sa America. And syempre masayang masaya ako
kahit na sobrang laking adjustment sa akin dahil nga sa mga hindi nakakaalam, medyo maedad na ako nung nakilala ko si Mr. 35 years old na kami parehas, and then nung nag-move kami dito ni Zeta, 37 na ako, and ngayon ako ay 39 years old na this year. But baby, syempre, ini-embrace ko ang aking buhay dito sa Amerika. Kasi kung tutuusin, sobrang swerte ko na nakilala ko si Mr. and siya yung napangasawa ko. Kasi sobrang responsable niya, sobrang maalaga, and talagang mabuting tatay dito kay Zeta. And sa mga susunod pa naming anak, well, siguro isa na lang. Dahil maedad na kami ni Mr. Kaya talagang we're hoping it's a healthy baby boy. Diba baby? Healthy baby boy, please. Ngayon kung tatanungin ako kung paano ko ba ma-define yung buhay ko sa Pilipinas at buhay ko dito sa Amerika, siguro sa Pilipinas ma-define ko siya as best life. Masasabi ko na I have the best life in the Philippines kasi maayos naman yung buhay ko doon, maayos yung trabaho ko, tapos masaya talaga kasi hindi naman ako yung tipo ng tao na nagiging masaya dahil lang sa pera. I mean, maayos siya kasi maayos yung income ko, and then nakapag-travel ako whenever I want, inside and outside the country, nabibili ko naman yung mga gusto ko, kaya super kontento ako sa buhay ko sa Pilipinas. Pero dito naman sa US, siguro ma-define ko siya as a dream come true life, or siguro mas appropriate yung unanswered prayer life. Kasi dumating na ako dun sa point ng buhay ko na parang sumuko na ako sa pag-ibig, na parang tanggap ko na magiging matandang dalaga na lang ako. And then suddenly dumating si Mr. sa buhay ko. And pinagdasal ko talaga na magkaroon ng sariling pamilya at mahanap yung lalaki na para sa akin. And eto na nga, 'di ba? So dito siya nangyari sa Amerika dahil nga si Mr. is taga dito. Kung pagkukumparahin yung buhay ko sa Pilipinas at buhay ko dito, parehas siyang maganda. And very thankful ako dun kay Lord. Diba baby? Pumasok kami ngayon dito sa White House kasi sobrang lamig na dun sa labas. And pinapakakain ko ng snack si Zeta kasi nga medyo cranky na siya. So going back, kaya naniniwala talaga ako no na every one of us has their own timeline. So wag tayo magmadali. Diba? Kasi dun sa time na sumusuko ka na, dun yung time na mangyayari na yung pinagdadasal mo, yung pinapangarap mo. Kaya enjoy your life lang, most especially dun sa mga kagaya ko na parang nawawala na ng pag-asa when it comes sa love life, na parang wala na talaga. Enjoy nyo lang. Kung may darating para sa inyo, may darating at darating talaga siya. Nakauwi na kami guys. Binigyan kami ng aking mga biyanan ng soup. Kinakain namin ni Mr. kasi hindi pa kami nagla-lunch. So tanungin natin si Mr. Love, what do you think is the difference of my life here as a Filipina in the United States and my life in the Philippines? And which do you think is better, my life in the Philippines or my life here in the United States? I think more things are different than are similar. In the Philippines, you were employed. She's self-employed. She had no baby in the Philippines. Now she has a baby, and she has another baby coming. In the Philippines, her family is there. Here, she has my family, but her family is in the Philippines. I don't know. She might have been better off before she met me, but don't tell her that. So, I don't want her to know. It's a secret. It's very different. Everything is different than in the Philippines, and obviously it's better now because we have 1.5 babies. 1.5? Yeah, this one is like half of a baby right now, and then Zeta is a whole baby. So obviously this is better because we have kids. If we didn't have kids and it was just me and her, I'd say, well, maybe you'd be better off in the Philippines, but that's not the case. So things are better now. And I gotta go get Zeta off the couch. But I always tell them that
It's a little bit struggle for me adjusting here in the United States, but I'm always happy that I am with the man that, that I prayed for. Are you the man that I prayed for? Do you think so? It better be me. Who else would it be? Whatever. So, ayun. Kaya masaya naman ako. Medyo syempre may struggles. Hindi naman yan mawawala. Lalo na ang tagal kong nanirahan sa Pilipinas. But overall, I'm very happy and thankful. Kasi nga, magkasama na kami ni Mister. Hindi na kami LDR. Hirap kasi pagka LDR. Alam naman yan ng mga nasa ganong sitwasyon. I'm surprised it's not more difficult for you here. I would think that it would be more difficult. I think you're doing pretty good. Yeah, that's what. Considering. Remember, you were like very worried. Well, I'm still worried about that, but you know, it takes homesickness takes longer than you think. It could be 3, 4, 5 years before you get homesick. But when I was in Oregon, I got homesick after 5, 6, 7 years, and then I came back. That's why you came back. You were homesick. I thought it's because of you. That's part of it. Yeah, same difference. But anyways, what am I making? I'm making pesto Alfredo pasta. Chicken pesto Alfredo pasta casserole. Zita! There's too much light. Love, spin the fan. Show them. I can't reach it. Love, do you think you look like Zeta? I don't think so. Mga viewers, sa tingin nyo ba magkamukha sila? Parang hindi sila magkamukha. Parang, I did when I was little. parang kami ni Zeta. I think it's me and Zeta who ano. If I had hair, Magre-reklamo. I really think it's your mom that looks like Zeta. I just don't have any hair. Bago natin tapusin ang video, mag-shoutout ulit si Mister sa ating mga viewers. Maraming salamat po ulit. Shout out Philam Recipes, MJ5 Quo. Shout out Helen Villanueva, 8839. Shout out Elevin Arf to Q. Shout out Noy and Corey. Shout out Winnie Young, WT6 Guy. Shout out Lanky Box Foxy 5154. That sounds erotic. Winnie Young WT60Y. Shout out Arlene Lewis. Lewis. Life in Washington. Lose. Shout out Elite Blossom 3636. Shout out Evelyn MRAC 9531. Shout out Cats Catcher 9772. Shout out Arlene Lewis. No, we did that one. Leheme 62. Shout out Warren Leheme. Rochelle Vlogs. Shout out Warren Chevelle Logs. Shout out Daniel Manias 40. Shout out Violet Bernardio Dino Berardino 5135. Shout out Helen Villanueva 8839. Again, we did that one. Shout out Rope 2024. Shout out Mark Plays 932. Shout out Evelyn Arftiq. We did that. Shout out Anna Marie Manure 7100. Shout out Corius Vlogs. Shout out El Mulaney 8044. Shout out Christina Ramones. Hi, Mama. Shout out Helen Villanueva 8839. Shout out Jose Flaminson 1001. Shout out Merlin Dizon 865. Shout out Elite Blossom 3636. Again, shout out Cindy Thomas 3917. So maraming salamat po ulit sa mga patuloy na nagko-comment at nanonood ng aming mga videos. We really appreciate you all. Tapusin na po namin ang video dito. Thank you so much for watching and see you again on our next vlog. Bye!